Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy, bilib sila sa husay mo. Pambihira ka Pinoy. Kayo pa rin ay nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Ito na po ang ating final segment at natutuwa kami kasi marami rin, pati kami mismo ni El, maraming natutunan. I'm sure si Bluebird naman, marami naman nakakausap tungkol ditong ganitong issue, no? Yes, many times. So, pero kami, marami akong natutunan, ano? So, ngayon, mag-final message na lang tayo, tapos may oras pa, may mga konting, baka bibigay natin yung mga phone numbers or mga contact details pa, no? Masyadong gumagalaw kayo na rinig kayo, Glee, El. Sige, Glee, a final message po from Glee Lampitao, na work na po sa Qatar, Saudi, Brunei, sa London, tapos dito po sa UAE. She's from Benguet province. So Glee, final message po sa mga nakikinig. Para sa mga kagaya kong kasambahay po. Nasasabi niyo pagod kayo sa Ramadan, ganun po. Hindi, sandali lang yan. Hindi ko yan mahirap. Tsaka baka sabihin niyo, pagod ako, ganito ako, gusto kong tumakas, huwag. Dahil yan po yung mga Muslim ho, parte din ho kayo sa kanila. Kapamilya din po kayo. Dahil kasama din kayo sa blessing po nila. Kaya masasabi ko, sandali lang yan at hindi naman araw-araw yan. At saka, huwag po kayong tatakas. Yun po masasabi ko. Dahil pag tatakas po kayo, sasakit po ang ulo nyo. Kaya, ang masasabi ko, respeto sa bawat isa't isa. Ayun lang po. At Glee, ano bang mi-expect nila after 20 days? Kasi nasa 9th, 10th day na tayo ngayon. What will they expect at the end of the 29th or 30th day? Para ma-excite naman sila. Ano ang bang... masasabi ko, magpakabait kayo dahil sa bandang huli, may kapalit po yan. Maniwala po kayo na pagdaanan ko yan. From Qatar, Saudi. Ayan po ang masasabi ko sa inyo. At hindi mo pa pwede sabihin sa amin kung gaano kabigat yung Ay, ginto. hindi na po. Secret. Secret May ba? babatiin daw siya. Sige, Glee, magbati ka na. Yung mga singles so pala, nalimutan kong batiin. At ang aking mga BFF, 115307. Thank you po. Sa 115307, kilala ko yan. Okay. Sige, naman, isang HR professional, officer ng Filipino HR Group, nandito po sa UAE since 2003, si Samira Jessie Quintilla. Before po ng message ko, I just wanted to greet again yung mga members ng PhilHR na nakikinig. Hi to Joe. Alam kong naka-online siya ngayon. Isa sa mga avid fan ng Femi yan. Actually, she's one of the mentors. Yes. Magaling yan. Ang message ko lang po is, we are very blessed kasi po binigay ni Allah sa atin yung month na ito. Let's take advantage of it. It's a time for giving, sharing, and forgiving. So, let's ponder po. Let's think about kung ano po yung purpose natin sa life. Is it to help someone or is it to give out or share out your knowledge to everybody? Kailangan lang po nating i-respeto yung mga Muslim na nagfa-fast because it's quite difficult for them sa mga panahon to dahil nga sa environment is we're very diverse. Ano pa ba masasabi ko? Yun nga lang po, enjoy the month. Hindi na po uso yung pag Ramadan, lahat is aburido at gutom. Ang trend na po ngayon ng Ramadan is a time of celebration and giving. So let's take advantage of that month. Okay. For clarification, sa batas, ilang oras dapat magtrabaho lang? Pag federal ka, it should be less than 2 hours. So 8 hours lang? It should be less than 6 hours. What do you mean? Less than 6 hours? No, pag working hours will be 6 hours kasi normal hours natin is 8 hours. 8 hours, diba? okay. So there should be 2 hours less than the normal working hours. So ibig sabihin, every day should be 6 hours. 6 hours. Mas maganda klaro yun. Tapos yung mga nasa free zone. Sa free zone po, it depends po nung policy ng internal companies. Kung gusto po nilang ibigay yun sa mga fasting na mga Muslims, magkakaroon po sila ng 6 hours na working time. Pero may mga ibang DIFC companies po na talagang ini-impose nila yung 8 hours working time. Yung regular time. Like sa Media City, sa Internet City, ganon. Okay, maraming salamat yun po si Samira Jessie Quintilla. Okay, ang pinaka last guest natin at masaya kami na pumayag siya
At salamat rin kay Wafa kasi si Wafa nag-refer sa kanya dito. Ating kapatid, siya po isang Islamic advisor for Muslims and non-Muslims. Siya po ay nag-work sa Department of Tourism and Commerce Marketing at nasa kanya rin mamaya kung gusto niya rin ibigay yung phone number. Or basta promise po, magbibigay po siya ng contact details kung paano siya maabutan ng mensahe ninyo. Siya po si kapatid na Esa Puentes Pina. Kapatid? Opo. Last message? Okay. So, last message po ay ito yung buwan ng Ramadan. So, it is a reflection ng mga Muslim na sila ay mag-aaral ng Quran at sila ay nagdarasal. So, sa bilang isang hindi Muslim, so we have to respect this tradition. So, dahil dito, even the government has given us opportunity na kailan mag-attend tayo ng mga Islamic awareness nila. So, as one of this is si Sheikh Ahmad bin Muhammad bin Rashid Maktoum, nagbigay siya ng Ramadan forum yung tinatawag na Al-Multaqa, na meron tayong guest na si Omar Pinelber darating bukas o mamaya. Then sa 11 po ng August na ito, meron siyang talk doon sa tent na yon. So ang tent ay nasa Tower 2, sa harap ng free zone, sa likod ng Enoch. So kung gusto nyo pumunta doon, nandun din po ako. So any situation na gusto nyo magbigay ng kahit na anong question whatsoever, nandun po kami sa araw na yon. At ako yung nagtatrabaho sa Sheikh Ubaid House, sa Heritage Village. So pwede po kayo din pumunta doon. At yun na nga, na nag-promise kami na kung meron kayong CV o naghahanap kayo ng trabaho, then welcome po magbigay kayo ng CV nyo doon. At the same time, alamin niyo yung kultura ng Dubai. I think that's it, brother. Yung CV, sabi mo kanina, Al Jaffa, iba naman yung Heritage Village sa Al Jaffa. On my point of view, dahil yung IIC, Islamic Information Center, they are dais, they are preacher din na gusto magtulong sa ganong bagay. At saka mas accessible ito, I believe. Opo. Okay, mas gusto kong marinig ano ang sasabihin mo sa mga nakikinig ngayon, kay Katoliko sila o Islam, ano yung gusto mong i-impart sa kanila? Natural sa lahat nakakikinig, just like sa sinabi ng last prophet, peace be upon him, na alam natin na ang buwan ng Ramadan, ito ay mercy ng Diyos sa atin. So why not reflect? Just like we're not sa hindi Muslim, so natural nakikita niyo po na ang mga Muslim ay darasal. So why not reflect also? Especially sa example, dahil hindi nila alam yung kahulugan ng adhan, no? So sinasabi doon is hayya ala salah, hali kayo sa pagdarasal. So ganun din sa buwan ng Ramadan, hali kayo sa at least to be religious, balik kayo sa inyong reliyon. Na alamin niyo ano ang mensahe ng Diyos. Go back through it. So dito, dahil nagbabalik yung reflection ng mga Muslim sa pag-alam ng kanilang reliyon, so ganun din po sa inyo. So inshallah, I hope na pupunta kayo sa ini-invite namin. At ang susunod nito, worse is yung Silon, yung bad boy ng America, na nag-embrace din sa Abu Dhabi ng Islam. Meron din siyang talk sa on the 12th after kay Omar Pinelber. And so on. So welcome po anytime. Okay, maraming salamat Esa. So yung mga gusto makiusap sa kanya, pwede lang po comment na lang kayo, mag-private message sa Facebook account ng Filipino Excellence Middle East. Dalawa pong Facebook account, isa Filipino Excellence in the Middle East. Yun na lang, paki-like na lang po. Pati na rin sa Filipino Rhythm Dubai ay 103.8, paki-like na rin po doon. So, El, ikaw naman, final message mo? Okay, thank you so much, Glee, Samira, Jessie, and Isa, and lahat ng guests na kasama, si Ronald and si Irene. Thank you so much. Pagpalain kayo sa inyong mga plano at kasama ng inyong mga pamilya, lalo na yung wife mo, Isa, at lahat ng mga taong nakakakilala sa inyo. Kakampi nyo ang FEME para sa pagsulong na mas ibayo pang tagumpay. Narito kami para samahan kayo. Maraming salamat sa pagbahagi nyo sa ating mga tagapakinig na maaring maging lakas nila ang pagkakaalam tungkol sa Ramadan. Salamat sa pagtanggap nyo na maging guest dito para lalong dumami yung tagapakinig natin at maraming mabuhay ng tama at excellent dito sa UAE. Bluebird, maraming salamat. Pati na rin kay Pretty Roy na nakikinig. Maraming salamat sa inyo sa stasyon na ito. At sa mga loyal listeners natin, ang FEME partners, FEME mentors tulad ni Joe, FEME supporters na galing pa ng Doha, ang pamilya nila Archie at saka nila Marie, FEME advocates tulad ng dati, huwag kayong magsawang mag-post ng inyong feedback sa ating FEME walls
or FEMEWALL. So we'll know kung may napulot pa kayo sa ating mga panauhin o simpleng kamustahan lamang. Lahat ay ipararating nyo sa atin kasi pamilya tayo. We are called Feme Family. Okay? Feel free to send us names na alam nyong magaling at pwede nating maging guest. Choose to be healthy. Ika nga, it is a gift from God or ahla. Para sa inyo ang programa na ito, hindi sapat na Pinoy ka, hindi pwedeng ox na yan. O, sige na nga. At dahil Pinoy ka, dapat magaling ka. Hindi na dapat maging tahimik, feeling maliit o mahiyain o mangmang tungkol sa Ramadan. May sinabi ka kasi Pinoy ka, mahusay at magaling. May puwang ka sa mundong ito para maging isang Filipino excellent. Ito po si El. Salamat sa inyo and God bless you all. Okay, isang text message na basay ko to close everything. We only have one God. Muslims call Him Allah, Christians call Him God the Father. It's just a matter of respect and open-mindedness. Ang ganda ng padala dito. So sa programang ito, walang bata o matanda, mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, basta Pinoy ka at magaling ka, dito ka, kasama ka namin sa pagsulo ng isang mahusay at magaling na Filipino. Mabuhay tayong lahat and God bless. This is Dubai Eye 103.8 News. Experts in the region are warning parents to beware of cyber criminals and protect their children. Talk. People do want to grow and they do want to have enjoyment at work because we spend so much time at work after all. Sport. Who was the captain of Tottenham yesterday? Anytime now, doesn't matter. We're not on the radio. Tom Huddleston. Starbucks. No, it was Luka Modric, actually. Dubai Eye 103.8 News, Talk, Sport. Welcome to the Filipino Rhythm on Dubai Eye 103.8.